Samantala, ng mga oras na iyon ay pumantay si Izumaida kay Teshima at sinabing maya-maya lang pag nakaabot na sila sa apat na siklista sa unahan ay magiging magkalaban na ulit sila. Bago mangyari iyon ay nais muna umano niyang makausap si Teshima para humingi ng paumanhin sa pagiging bastos niya nung unang araw ng Interhype pati na rin sa pangmamaliit niya rito pero kahit ganoon ay lumaban pa rin umano ito ng patas kay Monami. Para kay Izumaida ay isang malakas at matapang na tao pala umano si Teshima kaya sinabi nito na tama ang desisyon ng Sohoko na ito ang gawing kapitan. Habang nag-uusap ang mga iyon ay biglang nakarinig si Aoyagi ng tunog ng paparating na mga gulong kaya ang lahat ay napatingin sa likod at doon nila nakita ang pangkat na humahabol sa kanila. Dahil doon ay pinauna ni Teshima sina Aoyagi at Kaburagi at sinabing iiwan nila ang mga iyon at hahabol sila kina Onoda at Imaizumi para mabuo na agad silang anim. Itinulak naman ni Kuroda si Monami papunta kay Daobashi dahil plano nito na magpalamon sa pangkat nang sa gayon ay makontrol umano nito ang mga iyon. Ngunit bilang kapitan ng team ay hindi ito pinayagan ni Izumaida sapagkat sinabi umano noon ni Arakita na silang mga nasa ikatlong taon ang responsable para sa karera ngayong taon. Dagdag pa nito na sila ang bumuo ng koponan, nagsanay sa mga miyembro, at nagtaguyod hanggang sa puntong ito kaya naman dapat nila iyong ituloy hanggang dulo. May trabaho pa rin umano si Kuroda na dapat gampanan dahil hindi umano magtatagumpay ang koponan sa bundok nang wala ang paggabay nito sa laro. Dahil doon ay umarangkada na muli si Kuroda para sumama sa team at habang hindi makapaniwala ang mga taga-Sohoko sa stratehiya ni Midosuji, biglang tinawag ni Daobashi si Kaburagi para sabihing manatili ang mga ito sa likod nila dahil hindi pa naman tapos ang pagtutulungan nila. Agad na umarangkada ang mga taga-Sohoko pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nahuli si Teshima sa pag-arangkada. Pinilit nitong abutin ang kamay ni Aoyagi para makahabol ngunit hindi sila nagtagumpay hanggang sa tuluyan ng lumunin ng pangkat si Teshima. Habang nasa gitna ng pangkat ay natigilan na lang si Teshima nang biglang may sumigaw na isang siklista, sapagkat nakita nyo na iniiwan na sila ng mga taga-Kyoto Fushimi gayong ang buong akala ng mga ito ay sama-sama silang hahabol sa unahan. Gayunpaman tinuwanan lang ang mga iyon ni Teshima habang sinasabi na tapos na ang trabaho ng mga iyon dahil nakapagpahinga na umano ang mga binti nito nang dahil sa mga iyon. Nang mga oras na iyon ay umiisip naman si Teshima ng paraan kung paano siya makakaabante sa pangkat hanggang sa napagdesisyonan nito na magtanong sa mga naroon kung sino ang may nais na makipagtulungan sa kanya. Ngunit tumanggi na ang ilan dahil pagod na umano ang binti ng mga iyon dahil sa sobrang pagpadyak. Gayunpaman hindi pa rin sumuko si Teshima sa paghahanap ng makikipagtulungan sa kanya kaya umabante siya ng bahagya sa pangkat at laking gulat niya nang makita niya si Aoyagi. Tinanong pa ni Teshima kung bakit naroon si Aoyagi kaya sinabi nito na naroon siya para hilahin pabalik sa team ang climber nila. Napatungo si Teshima habang sinasabi sa sarili na hindi na siya makahihiling pa ng mas maaasahang kapartner dahil napakaswerte niya na si Aoyagi ang kasama niya. Hindi nagtagal ay niyaya na siya ni Aoyagi, ngunit biglang naalala ni Teshima na may iniinda nga pala itong sakit pero kahit ganoon ay nagpatuloy lang sila dahil ipinaalala ni Aoyagi na gusto ulit nilang magamit ang kanilang synchronized straight twin sa kanilang huling karera. Dahil doon ay umarangkada na silang dalawa pero umalma ang mga nasa pangkat at sinabing kailangang isa sa kanila ay humabol sa dalawa para pigilan ang mga iyon. Lumapit sina Iwasaki at Fujiwara kay Ice para sabihing dapat ay pigilan nila ang mga taga-Sohoko, ngunit sinabi ni Ice na tapos na ang laban nila sa Interhigh sapagkat wala na umano itong natitirang lakas para habulin ang mga iyon. Dagdag pa ni Ice na ibinigay niya na ang lahat ng kanyang makakaya sabay napaluha habang sinasabi na ang dalawa na ang bahala sa susunod na Interhigh. Samantala, habang nasa likod ni Aoyagi ay napapatanong si Teshima kung ayos lang ba ito at kung hindi na sumasakit ang binti nito. Gayunpaman dahil wala namang ipinakikita na kahit na anong emosyon si Aoyagi ay nawala na ang pagkabahala ni Teshima. Maya-maya pa ay tinanong na siya nito kung gaano ang dapat nitong ipadyak kaya sinabi niya na simulan nitong mag-draft sa 80% ng lakas nito, at pwede itong bumaba sa 60% pagdating sa pagbabang kalsada para makapahinga ang mga binti nito. Kapag natanong na umano ni Aoyagi ang mga kalaban ay itaas na nito ng 100%, at kung nasa karera na sila ay 120% na dahil lalagpasan umano nila ang mga kalaban at hahabol sila sa kanilang team. Naniniwala si Teshima na magagawa nila iyon sapagkat noon pa man ay napatunayan niya na nakakadagdag ng lakas kapag mayroong kasama. Nagpalitan sila ni Aoyagi sa pagdadraft dala ang determinasyon na may hahatid nila ang jersey na iyon sa dulo ng kalsadang iyon. Nang mga oras na iyon naman ay natutuwang sinabi ni Daobashi na sa wakas ay natatanaw na niya sina Ashikiba. Napangiti si Onoda nang makita sina Naruko pero agad nitong sinabi ang tungkol sa nangyari kay Teshima. Kasabay ng pangyayaring iyon ay niyaya na ni Yuto si Izumaida na umarangkada na dahil kompleto na umano sila, ngunit hindi ito sumang-ayon at sinabing hihintayin nila na mabuo ang Sohoko High sapagkat ang sakripisyo ni Teshima ang dahilan kung bakit huminto ang pangkat. Samantala, patuloy na ikinikwento ni Kaburagi kina Onoda ang tungkol sa nangyari kanina, at nanghihinayang pa rin ito dahil sa pagpapahuli ni Aoyagi sa halip umano na 5 sila ngayon. Ngunit nagtaka si Kaburagi nang matuwa pa sina Onoda at Teshima sapagkat iniisip nito na wala na silang pag-asa, kaya sinabi ni Imaizumi ang tungkol sa two-man team bagay na hindi alam ni Kaburagi.
Kumpiyansa ang tatlo sa taglay na lakas ng dalawa kaya pinayuhan ni Ima Izumi si Kaburagi na huwag mawalan ng pag-asa. Kasabay niyon ay unti-unti nang umaabante sina Aoyagi at Teshima hanggang sa matano na nila ang team ng Kyoto Fushimi. Sinabi ni Teshima sa kanyang sarili na siguradong alam ni Midosuji na makakahabol sila kaya nag-isip ito ng posibleng binabalak ngayon. Nang subukan nilang umabante ay hinironggen sila ni Yamaguchi habang sina Midosuji naman ay nagpatuloy lang sa pagpadyak. Inakala ni Teshima na haharonggen sila ng dalawa pero sinabi ni Yamaguchi na makakalampas lang sila ni Aoyagi kapag natalo nila ang mga ito sa isang karera. Ang dulo ng tulay ang magiging finish line nila at dahil isa iyong team battle ay kailangan umano na ang magkakamping cyclista ay parehong makalampas sa finish line. Napansin ni Teshima na seryoso ang mukha ni Yamaguchi dahil naaalala nito ang tungkol sa sinabi ni Midosuji na sa bandang huli ay durugan niya ang isa o dalawa sa mga miyembro ng Sohoko. Para masiguro umano na magiging pabor sa kanila ang ikatlong araw ay kailangan nito na tapusin ang bahaging iyon at nakasalalay umano iyon kay Yamaguchi. Labag man sa kalooban ay tinanggap ni Yamaguchi ang utos na iyon. Samantala, biglang nagsalita si Aoyagi at sinabi kay Teshima na hindi naman nila kailangang tanggapin ang hamon ng mga iyon, ngunit ayon kay Teshima ay kailangan nilang harapin ang dalawa nang sa gayon ay makabalik sila sa kanilang grupo. Tinanggap ni Teshima ang hamon kaya agad na nagsimula ang karera ng mga ito, ngunit laking gulat ni Fanatsu nang gamitin ni Aoyagi ang Supersonic Oxygen Human Bullet third style nito na siyang dahilan para makaabot ang mga ito sa kanila. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pinag-uusapan naman ng tatlo ang tungkol sa nagaganap na karera ng mga iyon, kung saan sinabi ni Midosuji na hindi naman ganoon kahirap hulihin ang isang sugatang ibon. Maya-maya pa ay nagawang makaabante muli ni Yamaguchi sapagkat ibinubuhos na ng dalawa ang lahat ng kanilang makakaya habang nagpapalitan sa pagdadraft. Pagpatak ng huling 2.5 na kilometro ng kanilang karera ay napansin ni Teshima na unti-unti silang bumabagal kaya nag-alala ito at inisip na baka hindi na kaya ng mga tuhod ni Aoyagi. Napansin ni Aoyagi ang pag-aalala niya kaya sinabi nito na bumabagal nga sila dahil 40% lang umano ng lakas nito ang ginagamit niya nang sa gayon ay hindi agad mapagod ang mga binti nito. Dagdag pa nito na ang sprinting ay hindi lang tungkol sa bilis at iyon ang natutunan nito kay Tadakoro nung nakaraang taon. Sinabi noon ni Tadakoro kay Aoyagi na sa ilang pagkakataon ay mahalaga umano na hayaan nilang tumakbo ang kalaban, sapagkat habang mas tumatagal ang pagtakbo ay mas maraming lakas din ang nauubos ng mga iyon. Ang pagtitipid ng enerhiya at ang unti-unting paghabol at imbes na agad-agad ay nagbibigay din umano ng kalamangan, at para mas maintindihan ni Aoyagi ay niyaya ito ni Tadakoro na magbisikleta. Ang mga kaalamang iyon ay dala-dala ni Aoyagi hanggang ngayon kaya malaki ang pasasalamat nito kay Tadakoro. Habang inaalala nila ang mga itinuro ni Tadakoro ay halos hindi na nila namalaya na nakahabol na sila sa mga taga Kyoto Fushimi, kaya naman agad na nakipagpalit si Yamaguchi ng pagdadraft kay Fanatsu sabay arangkada. Nakarating na sila sa huling 1 kilometro bago ang dulo ng tulay na nagsisilbi nilang finish line, kaya sinabi ni Teshima kay Aoyagi na unahan sina Yamaguchi at saka sila aarangkada ng todo patungo sa finish line. Agad na sinunod ni Aoyagi ang utos ni Teshima sa kabila ng iniinda nitong sakit. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabayan pa ring pumadyak ng mga taga-Hakone ang 4 na miyembro ng Sohoko, pero sinabi ni Ima Izumi na ang pagpapakita ng mga iyon ng kabaitan sa kanila ay hindi magtatagal kaya dapat umano silang maghanda sa pag-arangkada oras na kumilos na ang mga iyon. Dahil doon ay bumalik na naman ang panghihinayang ni Kaburagi na nakulangan pa ulit sila ng isa kanina, at sinisi pa nito ang kanyang sarili dahil hindi umano nito pinigilan si Aoyagi. Ipinahayag ni Kaburagi kung paano siya tinulungan kahapon ni Aoyagi, bagay na hindi umano nito gagawin kung siya ang nasa kalagayan yon. Ngunit ginawa pa rin umano iyon ni Aoyagi ng walang halong pagmamayabang kaya nais niya na masabi kay Aoyagi kung gaano niya iyon nirerespeto. Gayunpaman, napagdesisyonan ni Kaburagi na magpatuloy lang sila at huwag nang tumingin pa sa likuran, pero bigla siyang pinigilan ni Onoda at sinabing sa tingin nito ay kailangan niyang sabihin ang mga iyon kay Aoyagi. Sinabi ni Onoda na kahit parang imposible ay patuloy pa ring isipin ni Kaburagi na sa huli ay nais pa rin niya iyong masabi kay Aoyagi, sapagkat iyon naman umano ang ibig sabihin ng maniwala sa isang tao. Natuwa si Naruko at Ima Izumi sa sinabing yun ni Onoda kaya nilapitan ng mga ito si Kaburagi para sabihin na pahalagahan nito ang mga payo na ibinigay ni Onoda. Kasunod yun ay sinabi pa ni Onoda na kailangan nilang maniwala na makakahabol ang dalawa, bagay na sinang-ayunan na ni Kaburagi ngayon. Samantala, ng mga oras na iyon ay natano na ng 4 ang tulay kaya naman sinabi na ni Teshima na pumadyak na si Aoyagi ng may bilis na 120%. Habang umaarangkada ay pansin ni Aoyagi na wala nang masyadong lakas at pagod na sina Fanatsu at Yamaguchi. 800 metro pa ang natitira bago ang finish line kaya kung malalampasan umano nila ang mga iyon ay sila ang mananalo, ngunit laking gulat ni Aoyagi nang biglang mas bumilis pa ng takbo ang dalawa. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Yamaguchi sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay kailangan niyang magawa ang kanyang huling trabaho, habang hindi naman makakapayag si Teshima na tuluyan na silang mapag-iwanan at matalo ng mga iyon kaya mas binilisan pa nila. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa mismong tulay at 500 metro na lang bago ang itinakdang finish line.
Habang patindi ng patindi ang laban ay naisip ni Fanatsu na si Aoyagi ay isang first-class sprinter kaya kaya umano yung umarangkada at makalampas sa kanila bago ang finish line pero bilang climber ay hindi umano yung magagawang sabayan ni Teshima. Pero posible rin umano na patuloy na suportahan ni Aoyagi si Teshima at ipadala iyon sa huling segundo, ngunit bilang isang mas mahina na sprinter ay hindi umano makakayanang makalampas ni Teshima sa kanila. Gayunpaman, inisip na lang ni Fanatsu na sa kahit anong paraan ay mauuna silang makatawid sa tulay. Samantala, nakangiting sinabi ni Teshima kay Aoyagi na siya na ang bahala sa natitirang bahagi ng sprint kaya manatili lang ito sa kanyang likod. Nagtaka si Aoyagi kung paano pa nagagawang ngumiti ni Teshima sa ganoong klase ng kalagayan, nang bigla siya nitong pasalamatan sa pagdraft niya umano rito hanggang doon. Natahimik na lang si Aoyagi at sinabi sa sarili na ang kasiyahan ni Teshima ang nagligtas sa kanya ng paulit-ulit, at pagkatapos ay naalala niya kung paano sila unang nagkakilala noon at nagkasama sa pagbibisikleta. Mula nang nabuo ang two-man team ay 5 beses siyang inilagay ni Teshima sa winner's podium. Ilang beses din siyang humingi rito ng paumanhin dahil siya na lang palagi ang tumutungtong sa entablado pero ngiti palagi ang isinasagot ni Teshima. Hanggang ngayon ay palagi pa rin siyang inililigtas ni Teshima kaya siya umano ang dapat magpasalamat dito. Patuloy pa rin na nagunguna ang mga taga-Kyoto Fushimi bagay na hindi matanggap ni Aoyagi kaya hinawakan na nito ang likod ni Teshima para itulak habang umaarangkada. Dahil doon ay nataranta si Fanatsu sa kung ano ang binabalak ng dalawa. Pinilit naman ni Yamaguchi na tapatan ang bilis ng dalawa pero sa huli ay wala na silang nagawa sa mga ito. Bagamat hindi nanalo ay binati pa rin ni Yamaguchi ang ipinakitang galing ni Fanatsu na noy napahiga na sa lupa sa sobrang pagod. Doon na nagtatapos ang laban ni Yamaguchi sa Inter-High kaya napahingi na lang ito ng tawad kay Ishigaki dahil hindi niya nagawa na maging konsensya ni Midosuji. Hindi nagtagal ay nagawa ng lampasan ni Aoyagi at Teshima ang tatlong taga-Kyoto Fushimi bagay na ikinainis ni Mizuta. Maya-maya pa ay naabutan na rin ng dalawa ang apat pa nilang mga katim kaya masayang-masaya sina Onoda, lalo na si Kaburagi dahil nakabalik na umano si Aoyagi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Team Sohoko kaya nagbigay na kaagad si Teshima ng utos at iyon ay ang makahabol sila sa team ng Hakone Academy bago pa man ng mga iyon marating ang kabundukan.